Hello, Kathden fans! Ito na nga mga items natin. Kumain nga ba ang Kathden kagabi? Tapos si Sir Alden ay spotted kasama ang kanyang mga classmates sa pagiging piloto sa baba. Ang kulit ito mga kasambreros na sana po ay pakinggan po ninyo itong mga items natin. So, and then may iba pa mga kasambreros. Ito na nga no, and then bagong kontrata ni Ma'am Catherine, meron ulit. So ito mga kasambreros no, kung kumain nga, kasi naisip ko to, late ko na ni-realize kagabi, twinning sila diba, naka-glasses, naka-black. And then sabay nag-post si Ma'am Catherine sa kanyang bagong haircut no, sa 01 Story mga kasambreros na hair salon. Kung saan nga ay parang after nung kay Maymay, na maya-maya nag-post na siya sa kanyang Instagram story mga kasambreros, or Instagram post mga kasambreros. So kung kaya nagulat ako, parang sabi ko nga kay parang doon sa comment ko kagabi dito sa vlog natin ay parang late ko na na-realize na bakit twinning, tsaka tapos parang sabay nag-post si Ma'am Catherine no, ng kanyang outfit din na pareho silang naka-black mga kasambreros at saka naka-glasses, di ba? Parang parang hindi naman insinuation, parang parang na-realize ko lang talaga mga kasambreros na late ko na na-analyze na o nga no, bakit parang pareho, tapos pareho din sila nag-post mga kasambreros, or parehong nag-post siya, tapos yung John's Kitchen na may-ari nga nung restaurant na kanyang pinagkainan mga kasambreros. So si Ma'am Catherine kagabi ay nag-post ng kanyang mga pictures no ng 01 Story. Hindi ko lang kung bakit nagpapaikli si Ma'am Catherine no, pero minsan nagpapa-extension din siya sa kanyang mga shoot or mga TV commercials or mga ginagawang mga nagpapa-extension siya ng kanyang buhok mga kasambreros. So sabi niya dito kagabi sa kanyang caption sa kanyang Instagram mga kasambreros ay Fresh Roots Care of 01 Story. Tapos yan po yung kanyang naka-limited din yung comments no sa Instagram posts ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Pareho sila ni Sir Alden. Naka-limited, so hindi lahat pwedeng mag-comment doon mga kasambreros. So kasi marami talagang mga bashers din no, kung kaya kailangang i-filter yung mga comments mga kasambreros sa comment section. Tapos ito, so kahapon may nag-post na isang fan dito, maliban dito sa sige ito muna, yung mga klase ni Sir Alden at saka yung staff doon sa may sa may restaurant na pinagkainan nila ay nagpa-picture mga kasambreros ng estudyante si si Sir Alden. Siya po ay isang mabait na estudyante, kung kaya wala siyang gaanong post sa kanyang Instagram kasi pag hindi yan nag-aaral or hindi busy, alam natin talagang sunod-sunod no, minsan 20, minsan 10 yung kanyang Instagram story, pero kasi focus talaga siya sa kanyang pag-aaral pa muna. Meron siyang kaka-post lang mga kasambreros no, prayer item niya ito. So sa next item ko na ito or next vlog ko na siya isasali mga kasambreros. So balik tayo dito no. So kumain sina Pops Alden. Pops Alden ha, nako baka ikaw na naman ang nanlibre dyan parate. Araw-araw kayong kumakain. So naka-private ito sila no, kasi itong mga classmates niya, mga yayamanin din tong mga to kasi hindi ka naman mag-aaral sa isang pilot school or aviation school kung hindi ka yayamanin mga kasambreros. Mga itsura pa lang mga yayamanin na ito mga kasambreros. So si Pops Alden dun sa pinakadulo, tapos yung mga classmates na parang parang hindi mo akala. Natatawa ako dito kasi yung mukha ni Sir Alden parang akala mo talaga nasa parang magkaklase lang talaga sila magkasing edad mga kasambreros, hindi mo halatang 33. Sana ang kulit lang, parang pag hinalo siya sa mga bata, akalain mo na siya rin ay parang gano'n magkasing edad lang sila mga kasambreros, kasi nga babyface ang inyong phenomenal box office cinema king, gano'n. Sana all babyface mga kasambreros. So talagang parang magkakasing edad lang sila mga kasambreros. So syempre alagang alagang belo at saka alagang attorney. Hindi, joke lang po. Kidding aside mga kasambreros. Pero po sobrang kulit lang. And then kahapon, naglalakad sila sa Pampanga. So, yung itong pinagkainan nila mga kasambreros, ang pangalan po nito ay talagang sinearch ko no, yung kanyang kanyang Facebook page, Chungman CM Chicken Philippines. Tapos sabi ng caption dito ay, "Thank you for visiting and dining with us, Mr. Alden Richards, Philippines most famous and award-winning actor." So talagang most talaga siya
hindi siya one of the most, kundi most famous talaga siya sa kanila, no? Nakaka-touch naman itong caption ng Chungman CM Chicken Philippines. So, ano ito, sa Angeles, Pampanga. Okay, sinerch ko kasi yung Facebook nila. So, nakita ko din yung so, nasa Pampanga nga, nasa Clark, mga kasembreros. Pero itong kanilang pinagkainan ay nasa dito sa Angeles, Pampanga. Itong Chungman CM Chicken Philippines, mga kasembreros. So, nag-chicken sina Sir Alden Richards. And then kahapon, may nag-post na isang fan, parang spotted niya si Sir Alden dito. So, habang naglalakad, parang nagja-jogging sila, no? Sabi niya dito, yung bigla mo nakita si Alden Richards, grabe ang gwapo. So, nag-training sila mga kasers, nag-jogging. So, batak na naman ito si Sir Alden. Grabe ang tatangka din yung kanyang mga kasama, oh. Parang magkakasing height lang din sila, mga kasembreros. And then, syempre, na mga yayamanin to mga to. Mga future pilots ang mga kasama ni Phenomenal Box Office Cinema King. So, wag niyo hahamunin yan si kuya niyo kasi batak na batak yan. Nakakapag-bisikleta ng 105 kilometers. Bahala kayo dyan. Tsaka, dito nag-fun run na yan. Bahala kayo dyan. Batak yan sa physical fitness. So, parang nakakasabay talaga si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, kahit sa mga bata-bata sa kanya. So, ang kulit lang kasi talagang parang yung itsura niya at saka yung aura niya ay parang magkakasing edad lang sila. And then ito, so, si Ma'am Catherine, ito ay posted ng Star Magic Philippines, Star Magic, mga kasus ng ABS-CBN. She signed the contract, no, sa Betadine, mga kasembreros. And then nag-share sila ng konting behind the scenes clips, mga kasembreros, doon sa kanyang ginawa or kakapost nga lang na Betadine advertisement. Talaga ang kulit kasi yung mga bosses, no, ng Betadine ay dito close niya. At syempre, no, Phenomenal Box Office Cinema Queen na sobrang bait at sobrang down to earth, ay sino ba naman ang hindi mapapaklose dito at saka mapapatingin sa sobrang sa sobrang ganda, sa sobrang cute at sa sobrang baby face din, mga kasembreros. So, sabi ng Star Magic, tapos nakatag si Ma'am Catherine, our Asia superstar got a new brand to endorse. Hashtag Catherine Bernardo has officially signed and sealed her endorser status for a feminine wash brand. We are grateful for the trust you have in our artist as brand ambassador. Tatak Star Magic, hashtag Star Magic. So, syempre, no, kasi kikita rin talaga ang company dito kasi may mga commission yan sila, mga kasembreros. ABS-CBN, Star Magic, and so on. So, grabe. Parang kumaga panghatak talaga, no? Every time may endorsement ang kanilang mga artists, ay profit din yun sa kanilang mga kasembreros. So, kumaga meron din silang gain doon, mga kasembreros. So, and then, so yung iba, sa next vlog ko na ito, mga kasembreros, i-tackle, ha? So, ito last item natin ito sa vlog na ito. So, pinost no ng isang Aldinatic, itong balita dati sa dito sa kay Sir Alden nung kanyang Concha, no? Concha's Garden Cafe, mga kasembreros. So, si Sir Alden ay na-feature pala dati, no? Nung, hindi ko alam kung ano to, kung anong taon, pero yung taon na kung kailan siya nagsimula ng kanyang Concha's Garden Cafe na investment or na dito na restaurants ay noong 2020. So, sabi ito, Filipino celebrities who own restaurants. So, parang nasama siya sa mga artista na may business, mga kasembreros. So, taong 2020 naman ng unang buksan ni Asia's multimedia star, Alden Richards, ang kanyang restaurant sa Tagaytay, ang Concha's Garden Cafe. So, na-throwback lang ng isang Aldinatic na admin, mga kasembreros. So, actually, that is it, no? Pero abang kayo sa exciting itong next vlog natin. Sa mga items natin na ito, abang-abang kayo. Pero in the meantime, ito lamang po sa ating vlog na ito, no? Nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today is August 21, 2025. Thursday na po. Ang bilis ng panahon. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan natin ang title, Makontento. Philippians 4:11, not that I speak, Apostle Paul speaking, in regard to need, for I have learned in whatever state I am
to be content. Grabe, no? Makontento, mga kasombreros. Unang-una sa lahat, kapag tayo po ay kontento, nabubuhay yung spirito ng pasasalamat, yung grateful heart, yung spirit of gratitude, mga kasombreros, sa isang tao. Kapag siya po ay kontento, kunwari, yung anak mo, binigyan mo ng maliit na halaga or mga regalo na parang favor na kahit maliit lang siya, mga kasombreros, pero he or she is very appreciative. No, talagang, salamat nanay, salamat mama, salamat tatay, salamat papa, salamat tatay. So, yun yung yun yung kagandahan, kabutihan, mga kasombreros, sa taong kontento. Kumbaga pa, anything, any blessing, maliit man yan o malaki, mga kasombreros, ay pinapasalamatan nila. So, kumbaga pa, sarapan ng Panginoon, walang maliit, walang malaki na blessing, basta blessing or grace or favor ng Panginoon ay dapat nating pinapasalamatan. And on the other hand, kapag hindi kontento ang isang tao, pag binigyan mo ng kahit maliit, tapos sabihin, ito lang, diba? So parang maiinis ka, diba? So sabihin mo, hindi na kita bibigyan sa susunod kasi imbis na magpasalamat, ay nagreklamo ka pa. So si Apostle Paul dito, bagaman siya ang pinaka-leader, no, ng mga churches na nung pinatayo yung mga church na yun dahil sa kanya, parang dahil sa working ng Holy Spirit sa kanya, tapos siya yung pinaka naging instrumento, no, si Apostol Pablo, mga kasombreros, na nagsulat ng 1/3 ng books sa New Testament, mga kasombreros, mula sa Acts, Romans, Galatians, Ephesians, 1st and 2nd Thessalonians, Ephesians, Philippians, and so on, mga kasombreros. Timothy, no, 1st and 2nd Timothy, siya rin sa Hebrews, no, siya rin po ang sumulat niyan, mga kasombreros. 1st and 2nd Corinthians, no. So, almost 13 or 14 books, mga kasombreros, ang sinulat ni Apostle Paul sa New Testament. So, grabe na kung isipin mo siya ay dapat na may karapatang manghingi ng offerings, ng financial help or financial support sa mga churches na kanyang pinatayo, or kumapa siya yung nag-lead, mga kasombreros. Siya yung nagpapalakas, no, sa mga members, mga kasombreros, pero hindi, no, sinasabi niya dito na kahit may pangailangan siya, nagtrabaho siya. Kasi ang trabaho po ni Apostle Paul, mga kasombreros, hindi po nakakaalam, tent maker, no, tagagawa po siya ng tent, mga kasombreros. So apart from he was an apostle, he was also a tent maker. Gumagawa siya ng mga tent para mabuhay. Grabe, no? Alam mo, grabe, nakakaiyak talaga tong buhay ni Apostol Pablo, mga kasombreros. Kung inyo pong napanood ang the Apostle Paul, mga kasombreros, yung kanyang buhay, grabe, maiiyak po talaga kayo. So, pwede niyo rin po siyang panoorin actually, no, sa YouTube. So, this verse speaks to the idea of finding contentment and peace in every situation, regardless of the circumstances we are facing. It emphasizes that through our faith in Christ, we can draw upon His strength to help us navigate challenges and difficulties with a sense of inner peace and fulfillment. Ang tao kasi, kapag wala siyang fulfillment at saka contentment sa buhay, insatiable yan, no, sa English vocabulary natin. Insatiable, ibig sabihin po ay hindi po sila nabubusog physically, pwedeng physically, emotionally, mentally, socially, and the most especially po yung spiritual aspect kasi natin dapat kapag pinapakain natin through reading the Holy Bible, and then praying, mga kasombreros, and doing the purpose na binigay sa atin ng Panginoon na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love our neighbor, our family, and so on, mga kasos, as we love ourselves. So yun ang purpose natin. So share the gospel, share the good news, no, share verses, mga kasos, sa ating social media accounts. So iba-iba kasi yung pamamaraan but it will come up, or it will be summed up sa purpose natin sa buhay. So iba-iba lang yung style, let's say, magpo-post tayo sa ating social media accounts, sa ating family, meron tayong family Bible study, prayer for example, tapos church, no, of course, no, tapos yung sa kapitbahay natin, for example, nag-share tayo ng, and your life, no, yung buhay natin, yung actions natin. So yun yung mga ways na papaano natin na nagiging paano natin ginagawa yung ating purpose sa buhay. Kasi yung ugali natin, let's say mag-approach tayo sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa anak, sa kapamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, kaya ganun, mga kasunod, no? How we approach, how we treat other people will really determine who we are, mga kasombreros. So, yun yung definition na, ano kaya to? Christian kaya to? Anak kaya to ng Diyos? Nagbabasa ba to ng Biblia? Masnurin ba to sa gospel? Or anak ba to ng Diyos? So, hindi ito ba? Parang hindi tinuruan ng mabuting asal na magulang, ganyan. So,
may mga ganong tipo, di ba? So, people will define you kung ano yung mga treatment mo sa kanila, kung ano yung pakikitungo mo sa kanila, at ano yung actions mo. So, kunwari, palamura ka, so, tapos nagtutungayaw, tapos palaway ka, so, yung iba naman tamad, yung iba na, so, ganun, yung iba naman lasenggo, lasenga, so, iba-ibang uri, mga iba naman womanizer, no? Talagang maraming partners, so, iba-iba mga kasombrero. So, that is why it's really important na kung ano yung nabasa natin, kung ano yung na-learn natin mga kasombrero sa nasalita ng Panginoon, dapat nakita po sa ating actions. We're not perfect, given na yun, pero iba kasi yung taong may humility, may character ni Lord Jesus Christ, may love, may patience, may kindness, and so on, may understanding, etc. So, yun po siya mga customers. And sabi dito, yung si Apostle Paul, it encourages us to rely on our connection with Christ as a source of strength and comfort, enabling us to find contentment even when things may not be going as we had hoped or planned. So, may mga nangyari kasi sa ating buhay na hindi natin inaasahan. So, naalala ko yung sabi ni Direk Cathy na we have to expect the worst, no? And ako dati nagtatrabaho sa Manila, tapos hindi ko inaasahan na yung worst ba kasi nagtatrabaho ka, no, tapos masahod ka, pero grabe rin pala yung gastos. Pero talagang I never expected na magkaroon ng pandemic and lahat naman tayo. So that's the time na nagkasakit din ako, no, nagkaroon ako ng, kasi lipas kain, wala akong bisyo, pero lipas kain lang talaga mga kasomers. Yung breakfast at saka lunch, ginagawa ko ng isa, ng breakfast ko alas 12, alauna ng hapon. So hindi po magandang lifestyle yung pagpapalipas ng gutom. Kung kaya ako sa inyo, ay wag niyo pong skip talaga yung breakfast. That's the most important meal of the day. So kapag ganun ay acid reflux, ulcer, gastritis, yung inyo pong aabutin mga kasembreros. So, yan po, no, napunta na tayo. Na-share ko lang po mga kasembreros. So, yan po, no, we have to expect the worst, no, and sabi dito, kahit na worst yung circumstance natin po may experience sa buhay, challenges na kaliwat kanan, we have to rely on God, mga kasembreros. Furthermore, the verse teaches us to the importance of relying on our inner strength rather than external factors for contentment. It highlights the power of faith, and trust in God's provision. So, trust in God's provision talaga mga customers, it's really important. So, imagine natin, we are running sa buhay na ito, tumatakbo tayo, we are doing our daily tasks, our daily agenda, schedule dito, schedule doon, papapunong-puno tayo ng agenda araw-araw, daily activities, no? Kahit yung tipong sa bahay lang, ay ako po, ang bahay talaga na trabaho ay hindi natatapos. Sabi ko kay nanay, kaya mo pa na, kasi yung nanay ko ay payat din siya. So, and then may baboy, may nalagaan kami mga special child at saka yung aking lolo. So, pero sa awa ng Panginoon ay God is our strength giver mga kasembreros. Siya po ang nagsusustain sa amin ng kalakasan, ng provision, and so on. So, talaga nagpapasalamat kami. And God has also taught us to be content, no? Maging kontento mga kasembreros, lalong-lalo na po kapag difficult situations, no? Yung mga difficult situations in darkest moments ng ating buhay. That's the right time, no? Na tayo po ay dumulog sa Kanya. And kapag kontento kasi tayo, nagpapasalamat tayo sa pagkain pa lang, even before we open our mouth to take a first bite mga kasembreros, ay nandun yung pasasalamat, no? Hindi tayo dapat bumubuka ng ating kumakain ng first taste natin, hindi nagpapasalamat sa Panginoon, because that shows contentment. Napakaganda kaya na ugaling kontento ka mga kasembreros, kahit yung mga bagong friends na binibigay sa iyo ng Panginoon, yung mga tao na binibigay sila ng Panginoon, yung pamilya mo, yung kapatid mo, yung asawa, and so on, mga customers, anak. So, we have to be thankful to God, because yung nagpapasalamat tayo sa Panginoon ay nagpapatunay at nagpapakita po yan na kontento po tayo sa buhay. And that's a very nice and pleasing character, mga customers, sa harapan ng ating Panginoon. And tayo mismo, no? Kunwari, anak natin, appreciative, no? Asawa natin, appreciative. Anak natin appreciative, kapatid natin appreciative, magulang natin appreciative. So talagang makita mo yung kabutihan ba, and you feel pleased mga kasmeras at masaya
sa mga taong ganun kapag nakakasama mo. Yun lang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, contentment sa ating puso at buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time at mga source and paalam po.